Gabi na pero hindi ako dalawin ng antok kaya nagpasya akong bumaba at tumungo sa kusina para magtimpla ng kape. Pinag-aralan ko ang pasikot-sikot sa bahay ni Emilio. Maraming mga pintuan na puro mga sliding doors na salamin. May mga cabinets naman na antiques na kadalasan nakikita lang sa mga museum o kaya sa mga lumang libro, tulad ng mga aparador na may mga nakaukit na bulaklak at ang kahoy ay kulay pula, tsokolate at itim. Nakakatakot, kaloka. Kadalasan sa mga ganitong mga bagay maraming mga multo. Napailing ako mukhang sinapian na ako ni Elio. So Elio kasi ang mahilig na magkwento ng mga nakakakilabot na istorya. Sa pag-iisip ko ng mga kababalaghan ay nakadama ako ng takot. Mabilis akong pumanhik pabalik pero pag-akyat ko pa lang sa hagdan ay nompag na ang ulo ko sa baba ng kasalubong ko. Nasapo ko ang noo ko at tumingin sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ay nako, ano bang ginagawa mo? Kasalanan ko bang makasalubong ko ang itinadhana sa akin? Alam mo papunta na sa haunted house itong bahay mo. Kasalanan ko ba na bigla akong natakot? Isa pa bakit ka ba naka-boxer shorts lang? Nasanay ako na ganito, ang lumabas ng walang damit at tanging boxer shorts lang ang suot. Gusto mo bang magbago ako? No, mas okay nga yung ganyan. May tanawin akong nakikita, sabay tingin sa ibabang bahagi ng katawan nito. Pataas sa naglalakihang abs nito at pataas sa namumula nitong mga pisngi. Paradise. Lauretta, hindi ka na inosente. Nagkaroon tuloy ako ng interes na pagtripan si Emilio. Sa nakikita ko ay mabait naman ito, medyo weirdo tulad ko, at mukhang magkakasundo kaming dalawa. Malaki ang bahay ni Emilio, mayaman ito pero parang napakalungkot ng bahay nito. Mabuti pa yung tinitirahan ko kahit na maraming ipis, butiki, lamok at mga daga ay masaya. Kahit na minsan iyong daga, kinukuha na niya ang mga pagkain ko, masaya pa rin ako. Hay, nakakamiss na talaga, hindi ko alam kung matatagalan ko ba ang trabaho ko bilang asawa ni Emilio. Kinuha ko ang cellphone kung walang keypad at nakagoma lamang. Itinext ko si Ernie. Habang maluha-luha akong tumitipa na sinasabing okay lang ako, pero sa totoo lang hindi ko alam kung tama ba itong pinasok ko. Sana nga lang ay hindi nagpapanggap si Emilio na mabait. Hindi naman ako natatakot dito pero natatakot akong makita si SPO1 na poles na nakatitig sa mukha ko habang nakadikit ang magkabilang kilay nito. Pagkatapos sasabihin na naman niya sa akin na, Lauretta, ika-100 mo na ito. Nakaka-bad trip iyon, at hindi ko gugustuhing mangyari. Mabuti na lamang talaga at nakapagbagong buhay ako at naging marangal na sa pag-racket. Iyon nga lamang napakaramot sa akin ng tadhana dahil kahit anong pagsisikap ko wala pa rin akong napapala. Nakita ko si Lauretta na umiinom ng kape. Nakataas ang mga paa nito sa upuan habang nakatingin sa mga kulisap na nagliliparan sa garden. Ito lang yata ang babaeng nakilala ko na walang arte sa katawan. Kung sa bagay sa squatter nga pala ito nakatira. Sa lugar kung saan maraming mga bahay na dikit-dikit at maraming mga tambay na nagiinuman, nagsusugal. Pagkatapos isisisi ang lahat sa gobyerno kapag walang maipakain sa kanilang mga pamilya. Nakagawian ko na kasing mag-boxer shorts lang. Hindi rin ako makatulog dahil kinakabahan ako sa pagdating ni Papa bukas. Tiyak na hindi ito matutuwa sa biglaang pag-aasawa ko. Gusto ko rin ang ugali ni Lauretta. Straightforward at hindi sinungaling. Hindi rin siya masamang tao sa tingin ko. Kahit pa sabihin na ang buong bahay ko ay pinapalibutan ng mga CCTV sa bawat sulok puwera na lang ang mga banyo dahil privacy iyon. Wala na ang tanawin kanina. Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog lalo na kung hindi ko bahay. Ikaw, bakit gising ka pa? Teka nga, sinusundan mo ba ako? Iniisip mo ba kung magnanakaw ako? No. At bakit mo nasabi yan? Malay ko sa utak ninyong mayayaman. Hindi lahat ng mayayaman ay kagaya ng iniisip mo. Thank you nga pala dahil tinanggap mo ang offer ko. Magpasalamat ka kasi gipit ako. Dahil kung hindi, hindi ko tatanggapin ang alok mo. May possibility kasi na baka main love ako sa'yo. Hindi talaga ito seryoso. Hindi ka ba natatakot sa akin? I mean sila kasi natatakot sa akin, the way I look.
Ang totoo niya ng sagwa talaga ng itsura mo. Long hair tapos may balbas ka pa, mukha ka ng ermitanyo. Wala ka bang girlfriend? Kung meron man hindi na kita kakailanganin. Baka may nabuntis ka siguro kaya mo ako pinagpapanggap. May tinatakasan ka, ano? Nako, dapat panindigan mo ang mga bagay na ginawa mo, Emilio. Ang OA mo, sabi ko nga, ikaw, wala ka bang boyfriend? Dapat nagpaalam ka na nandito ka. Sus, sakit sa ulo lang ang mga lalaki kaya pas ako dyan. Sa panahon ngayon wala nang loyal na lalaki, karamihan na mga babaero. Kasali ba ako riyan? Hindi syempre dahil boss kita. Hindi mo dapat hinuhusgahan ang mga taong hindi mo lubusang kilala. Hindi ako nang huhusga, sinasabi ko lang ang mga nakikita ko sa paligid ko. Sus, saan ka natatakot? Natatakot akong bumalik ang nangyari sa nakaraan. Hindi mo dapat tinatakbuhan ang nakaraan. Hindi ka na bata para magtago. You don't know my story. Sabihin mo, nakahanda naman akong makinig sa'yo. Kahit sobrang haba pa niyan at abutin tayo ng bukas. Alam mo hindi lang naman ikaw ang may pangit na nakaraan na ayaw mong balikan. Maraming tao na dumanas ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay nila. At iyon pa ang nagiging aral para bumangon silang muli. Kung makapagsalita ka parang napakarami mong pinagdaanan. Marami na talaga iyong pinagdaanan. Kung hindi mo kakayanin. At hindi mo rin kakayanin ang nangyari sa nakaraan ko. Good night. Pwede mo akong maging kaibigan. Bakit ko ba kailangang balikan ang nakaraan? Namimiss ko lang ang matagal ko nang hinahanap na kaibigan. Nagpasya na rin akong pumanhik sa kwarto namin ng binata. At iniisip ko si Emilio, nakadama ako ng awa sa kanya. Ano kayang problema ng lalaking iyon, mukhang may pinagdadaanan. Pinagkumpara ko ang buhay naming dalawa. Mayaman siya, mahirap ako. Nasa kanya na ang lahat pero mukhang malungkot pa rin. Malaki ang pagkakaiba ng mahirap sa mayaman. Kapag mahirap ka, nakukuntento ka na sa mga bagay na mayroon ka samantalang kapag mayaman ka, nakakadama ka ng lungkot. Iyong iba pa nga nagpapakamatay dahil sa sobrang depression, samantalang kapag mahirap ka, iinom ka lamang ng alak tapos okay ka na ng isang gabi. Binuksan ko ang kwarto namin at wala naman ito doon. Ibinagsak ko na lang ang aking sarili sa malambot na kama ni Emilio. Ipinikit ko ang aking mga mata at pad-apang humiga. Maya-maya pa ay narinig ko ang tunog ng mga yapak nito. Nagkunwari akong tulog at naghihilik. Dumiretso ako ng higa at sinilip ang ginagawa nito. Kumuha ito ng unan sa kabinet at inilagay iyon sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ay bamantong hininga ito bago humiga sa kama. Bigla akong kinabahan. Matulog ka na. I know hindi ka patulog. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sahod dahil hindi tulad ng sinabi ko kanina hindi kita type. Aray naman. Okay na sana, seryoso ako, Laureta. Hindi kita type, at huwag kang ambisyosa. Obvious naman na gusto niya ako. Good night. Kinabukasan nagising akong kayakap ito at himbing na himbing pa ito sa pagtulog. Itinulak ko ito at nagmulat naman ito ng mga mata. Anong, niyakap mo ako? Malay ko ba, tulog tayong dalawa? Bumangon ako sa kama sa sobrang inis ko. Hay, hindi na ako natutuwa. Nakakainis ang demuhong iyon. Aba, ako pa talaga ang sinansangan. Humanda siya sa akin dahil sa oras na ulitin pa ito ni Emilio ay aalis na ako sa pamamahay nato. Hinaypan ko ang buhok kong nasa mukha ko at umuusok ang mga ilong ko sa galit at inis kay Emilio. Lumabas ako ng malaking bahay matapos makapagbihis. Isinuot ko ang peach na formal dress na hanggang hita ko ang haba. Suot ko rin ang flat shoes na binili ni Emilio kasama ng iba pang mga damit na galing kay Sandra. Paglapit ko kay Emilio ay hinawakan agad nito ang kamay ko. Ang totoo ay kinakabahan ako double ngayong araw ang pagdating ng papa ni Emilio. Hindi ko pa alam ang sasabihin ko rito. Kung paano ko ba dapat siyang batiin. Nanginginig ka, Laureta. Kinakabahan ako, pwede bang ikaw muna ang humarap sa papa mo? Kinagat ko ang ibaba kong lobby. Laureta, kailangan mong magpanggap na asawa ko ngayong araw na ito.
Tinanggap mo ang alok ko at tandaan mo na may advance payment ka na. Naalala ko tuloy ang yakap nito sa akin kanina paggising ko. Sa susunod sa lapag na lang ako matutulog dahil hindi ko na alam kung ano pang magagawa nito sa akin, baka mamaya makapatay na talaga ako ng gwapo. Hinigpitan ni Emilio ang hawak sa kamay ko. Huminga ka lang ng malalim at huwag kang magsasalita kapag hindi ko sinasabi. Ako ang bahala sa iyo. Just pretend that you're my wife. Smile, Laureta. Ilang saglit pa ay bumaba mula sa sasakyan si Don Militon. Nalalayan pa ito ni Manong Baldo, sa tansya ko ay nasa edad 70s ang matanda. Nagmano ako rito nang makalapit ito sa akin. Humulik naman si Emilio sa ama nito. Siya ba ang asawa mo, Emilio? Tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa. Oo, papa, mahusay kang pumili, Iho. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili kahit ang totoo ay nangangatog na ang aking mga tuhod sa sobrang nerbiyos na nararamdaman ko. Si Mama, kasama niyo ba? Sa makalawa siya dadalaw. Hindi ako magtatgal dito, Iho. Gusto ko lang makilala ang asawa mo. Ako ho si Laureta, sir. Sir, Papa, hinawakan nito ang kamay ko. Call me Papa, parte ka ng pamilya namin, iha. By the way, ano nga palang trabaho ng mga magulang mo? Emilio said na may furniture shop kayo sa Maynila. Tell us about it. Tiningnan ko ng matalim si Emilio. Bakit kailangan nitong magsinungaling? Ano? Pagpapanggapan niya akong mayaman. Anong alam ko sa business? Ang alam ko lang ay rumikit at mangarap na kunwari donya ako. Papa, wala siyang alam sa business nila. I mean wala siyang interest sa furniture business like me. Totoo ba yan, iha? Well, kaya naman pala magkasundo kayo ni Emilio dahil parehas kayo ng gusto. Sir, nakahanda na po ang tanghalian. Sinusuportahan ko si Don Militon na makaupo sa upuan nito. Hi, namiss ko tuloy sina Elio, Buding at Ernie, pati na rin ang iba pang siga sa amin. Kung ganito karami ang pagkain, tiyak kulang pa ito sa aming 5. Sinipa ni Emilio ang paa ko sa ilalim ng lamesa. Sinipa ko rin ito pabalik. At saka ko itong initian ng nakakaloko. Ilang taon ka na, Laureta? 23, Papa. Too young. Nasaan ang parents mo? Hindi mo ba sila kasama? She's living alone, Papa. Paano kayo nagkakilala? Common friend, Papa. We married last week. Isang civil wedding. Why? Hindi ba ninyo balak na ikasal sa simbahan? Nakaplan na, Papa. Kaya lang kasi buntis na si Laureta. So we decided na madaliin ang lahat at sa civil na muna ikasal. Ayaw kasi ng misis ko na ikasal kami na malaki ang tiyan niya. Maybe after niyang manganak. Pero hindi ako. Tinitigan ako nito kaya hindi ko na itinuloy ang sasabihin ko. How about Christina? And what about her? May asawa na ako, Papa. Kilala mo naman ang mama mo. Sakin boto ako dito kay Laureta. She is beautiful, respectful and she loves you. Are you okay, iha? Namumula ka. Baka pagod na siya, Papa. Ihahatid ko lang muna siya sa kwarto namin. Siniko ko si Emilio, ang sarap sakalin nito. Pinagpanggap na akong mayaman at sinabihan pa akong buntis. Pagkatapos ay hindi man lang ako nakakain. Hay, ano ba namang buhay ito? Kailangan kong magsinungaling para maging totoo ang lahat. But knowing him as a soft-hearted man, hindi niya ako pipigilan sa kung anong gusto ko at kung sino ang gusto kong makasama. Unlike kay Mama na pini-pressure ako. Ipinipilit ni Mama si Christina bilang asawa ko. At hindi ko gusto ang setup na iyon. Hindi ako tulad ni Kuya Fernando na maging puppet ni Mama. Kapag nakita nito si Laureta, tatahimik na ito sa pagiging ruler nito sa buhay ko. At matitigil na rin ang trabaho ni Laureta sa akin. Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinabing buntis ako? At mayaman ako tulad mo? Kailangan yun. It's a part of your job. Kaya wag kang umasta dyan na parang inosente ka pa sa trabahong ito. Pwede mo namang sabihin ang totoo sa papa mo. Mukha naman siyang mabait at maiintindihan ka niya. Shut up! Ang pagpapanggap lamang bilang asawa ko ang trabaho mo, Laureta.
At hindi ang pakialaman ng buhay ko at mga desisyon na gusto kong gawin. Malinaw sa iyo ang usapan nating dalawa kaya huwag mo akong pangungunahan. Hintayin mo na lamang ako rito. Pahahatira na lang kita ng pagkain kay Manang Talia. Is she fine? Yes, Papa. Nasabi sa akin ni Fernando na nagpatayo ka ng antique shop dito. Balak mo bang dito na manirahan, hindi ka na babalik sa Maynila para sa kumpanya natin? Naroon naman si Ate Margaret, she's smart and strong. Alam ko kaya na niya yun. I want you to take my place as the CEO. Sorry, Pa, pero hindi ako para sa business na iyon. Kontento na ako ng ganito lang kasimple ang buhay ko. It's okay, pero kapag nagbago ang isip mo just tell me. But if you won't, then Margaret will take in charge. By the way Iho, pumunta lang ako dito para makilala ang daughter-in-law ko. Hindi na rin ako magtatagal dahil may business meetings pa akong kailangang puntahan. Mabuti na lang at 4 na oras lang ang layo dito sa Maynila. I will, Papa, take care of her. Mukhang mabait ang asawa mo, Iho. Yes, I will, Papa. Sir, kakain pa ba kayo? Itabi mo na lang Manang Talia. Salamat. Nawalan na rin ako ng ganang kumain dahil inaalala ko si Laureta. Hindi umimik si Laureta kanina sa sinabi ko. At iba ang pakiramdam ko, kailangan kong mag-sorry. Agad akong bumangon at pimunta sa kabilang 4 kung saan natutulog. Walang tao doon, maliban sa mga damit ni Laureta na isinuot nito kanina. Tiningnan ko ang nakasabit na gamit nito na idinala nito sa bahay ko pero wala na. Pati ang bag nito at sapatos ay wala rin. I hurt her feelings. Mukhang nagtampo na si Laureta sa akin. Dali-dali akong bumaba ng hagdan para hanapin si Laureta. Baka umalis na ito dahil sa nasabi ko kanina. Hanggang ngayon, masama pa rin talaga ang tabas ng dila ko. Paano ba magpanggap na mabait sa isang babaeng estranggero? Akala mo naman kung sino kang mayaman. Sigaw ko habang binabato ang tubig ng falls na natano ko kanina. Habang naglalakad ako palayo sa bahay ni Emilio. Masama ang loob ko kaya naisipan kong umalis na lang. Kung ganun din namang tao ang makakasama ko araw-araw ayoko na. Anong akala niya sa akin na sanay ako sa ganitong trabaho kaya wala akong karapatang magreklamo? Kahit pa sabihin na bayad ako. Hindi kasama sa plano ang magpanggap na mayaman ako at ang insultuhan ako. Paano na lang kung ikapahamak ko pa ang ginagawa ko? Nasa huli pa naman ang pagsisisi. Kinagat ko ang malaking apple na kinuha ko sa ibabaw ng lamesa kanina ng kitchen nang umalis ako. Simple lamang ang buhay ko, kontento na ako sa tinitirahan kong bahay kahit na marami akong roommates na mga daga, ipis at lamok ay masaya na ako. Kahit na wala akong inuulam araw-araw ay okay lamang sa akin. Hindi katulad ngayon na nakakain nga ako ng masarap, nakakatulog ng comfortable sa malambot na kama at air-conditioned na kwarto. Pero impyerno naman ang buhay ko sa piling ng peke kong asawa. Kasalanan ko rin ito kung bakit ba ako pumayag sa alok nito. Ngayon ako ang kawawa at nahuhusgahan ng mayabang na iyon. Kanina pa hinahanap si Laureta ni Emilio pero hindi siya matagpuan. Mukhang nagtampo ito. Sa di kalayuan may narinig akong tinig ng isang babae na kumakanta. Pamilyar ang tinig na yun. Si Laureta. Tinungo ko ang pinanggagalingan ng boses naroon ito sa sanga ng mangga at nakaupong kumakanta. Bakit ka nandito? Hinahanap kita. At bakit mo pa ako hahanapin? Alam mo lang ako para muling insultuhan, pues, aalis na ako at babayaran kita ng installment. Hindi na ako babalik. Napakasama Mel, babayaran ko ang 10,000 na ibinigay mo. Basta ayoko nang bumalik. Sorry na, gusto ko lang maniwala si Papa kaya ginawa ko na ang sa tingin kong dapat. Sorry kung natakot kita. Hindi ako natakot, nanliit lang ako. Hindi ko sinasadyang maramdaman mo yon. Okay fine. Ganito na lang, kwentuhan mo ako tungkol sa past mo para maintindihan kita. Para kasi akong nangangapa sa ugali ng isang taong hindi ko lubusang kilala. Umupo ako sa gilid ng batuhan at tumingin sa malayo at saka huminga ng malalim. Ako si Emilio,
isang playboy na taga Maynila. May nakaraan akong hindi ko makalimutan. My girl close friend died 2 years ago. At hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. I mean kung gaano ko siya kamahal at ikaw, babae lang ang nawala sa'yo. Ako magulang ko, ang lahat ay nawala sa akin. Pinagsakluban ako ng langit at lupa pero heto ako matatag pa rin. Ikaw babae lang naging mahina ka na. Paano na lang kapag nawala ako sa'yo baka magpakamatay ka na. That's why I need you. Hindi mo ako kailangan, Emilio. Kailangan ka ng sarili mo. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa nakaraan para maging bato ka. Pakawalan mo ang sakit dyan para maging masaya ka. Alam mo hindi babae o lalaki ang nagpapasaya sa isang tao kundi ang pagmamahal sa sarili mismo. Mahalin mo ang sarili mo, magpakatoto ka. Gusto ko na tuloy isipin na bakla ka. Palayain mo na ang sakit dyan sa puso mo, Emilio. Alam mo noon nagalit din naman ako pero hindi nagtagal kasi alam ko na wala namang pupuntahan ang galit kapag nagtatagal sa puso natin. Naiintindihan na kita kung bakit ka ganyan. Sinisisi mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo ginawa. Gumagamit ka ng ibang tao dahil gusto mong makalimot ka. At mali iyon, Emilio. Kaya ka ba ganyan katapang? Oo, siguro. Bata pa lamang ako nag-iisa na ako, pinatatag ako ng mga problema na kinaharap ko. Wala na sa akin ang mga iyan, kaya ikaw kung puro galit ang pinapairal mo, hindi ka magiging masaya. Ikinukulong mo lang ang sarili mo sa isang tao na hindi mo naman talaga kilala. Ibang klase ka talaga, pwede mo akong maging kakampi o kaaway depende sa kung paano mo ako ituring, Emilio. Sorry sa sinabi ko kanina. Wala yun, sanay na naman akong mahusgahan. Pero hindi mo dapat sinasanay ang sarili mo sa ginagalawan nating lipunan kahit na ipaliwanag natin ang sarili natin sa ibang tao hindi nila tayo pakikinggan. Dahil mas matimbang ang kanilang mga nakikita sa panlabas na ugali ng isang tao. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Laureto ngunit nakadama ako ng awa para rito.